Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga isla kung saan tila huminto ang panahon. May ilan na dating tirahan ng buong komunidad. Ang iba naman ay ginawang mga bilangguan, base militar o lugar ng sapilitang paghihiwalay. Libo-libong tao ang minsang nanirahan sa mga islang ito hanggang sa dumating ang digmaan, sakit, sakuna o pagsasara ng isang industriya na naging dahilan para lisanin ng lahat ang mga ito. Mula noon, naiwan na lamang ang mga gusali. Nakatayo pa rin ang mga ito sa tabi ng dagat, lantad sa malalakas na hangin, halumigmig at mabilis na pagkalat ng mga halaman. May mga bakanting apartment, saradong mga lagusan, kalawangin na pabrika at mga kalsadang wala nang dumaraan. Sa ilang lugar, makikita pa rin ang mga muebles, makinarya at iba't ibang gamit na iniwan ng kanilang mga huling nanirahan. Sa video na ito, bibisitahin natin ang 10 pinakamisteryosong abandonadong isla sa mundo. Mga liblib na lugar na hanggang ngayon ay nag-iingat ng mga kwento tungkol sa kaligtasan, trahedya at mga lihim na nakabaon sa kanilang mga guho. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Corregidor, Philippines. Sa bunganga ng Manila Bay na nagbabantay sa daanan patungo sa kabisera ng Pilipinas, matatagpuan ang Corregidor, isang isla na hugis butete na sa loob ng maraming siglo ay nagsilbing checkpoint para sa mga barkong dumarating mula sa dagat. Noong 1942, naging napakahalaga ng lokasyon nito dahil nagsilbi itong huling tanggulan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino laban sa pagsulong ng mga Hapones. Libo-libong sundalo ang sumilong sa Malinta Tunnel, isang malaking sistema ng mga lagusan na hinukay mismo sa bato. Ginamit ito bilang ospital, punong himpilan, at imbaka ng mga bala at iba pang kagamitang pandigma. Dito pinamunuan ni General Douglas MacArthur ang depensa bago siya nakatanggap ng utos na lisanin ang isla. Bago siya umalis, sinabi niya ang mga salitang kalaunan ay naging tanyag, "I shall return." Ilang linggo ring tiniis ng Corregidor ang matinding pambobomba, ngunit tuluyan itong bumagsak noong Mayo 1942 na naging dahilan upang sumuko ang libo-libong sundalo. Sa ngayon, naroon pa rin ang mga kalawangin nitong kanyon, wasak na barracks, at bungad ng Malinta Tunnel. Unti-unti na silang natatakpan ng makapal na tropical plants, na tila tahimik na saksi sa isa sa pinakamahirap na labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Number 9. Spinalonga, Greece. Sa Gulf of Elunda, sa hilagang bahagi ng Crete, matatagpuan ang isang maliit, ngunit pinatibay na isla na unang itinayo ng mga Venetian bilang isang estratehikong kuta militar. Ngunit kalaunan, naging isa ito sa pinakamalaking simbolo ng takot sa ketong sa Europa. Noong 1903, nagpadala ang pamahalaang Griego ng libu-libong taong may ketong mula sa iba't ibang bahagi ng Greece. Inihiwalay sila sa kanilang mga pamilya at hinatulang mamuhay ng pangmatagalan sa loob ng mga pader ng lumang kuta ng mga Venetian. Ngunit ang Spinalonga ay hindi lamang kwento ng sapilitang paghihiwalay. Isang batang law student na nagangangalang Epaminondas Remondakis na nasuring may sakit ang nagtatag ng isang samahan para sa mga pasyente. Nagawa nilang magkaroon ng kuryente, malilinis na kalsada at isang komunidad na may mga tindahan, paaralan at maging isang tavern. Lahat ng ito ay nabuo sa loob ng lugar na para sa marami ay parang isang bilangguan. Nagsara ang colony noong 1957 matapos matuklasan ang isang mabisang lunas para sa sakit. Ang huling nanirahan doon ay isang paring Orthodox na nanatili pa ng 5 taon upang magsagawa ng mga seremonya sa paglilibing ng mga pasyenteng pumanaw na. Sa huli, umalis din siya noong 1962 at tuluyan ng naiwan na walang tao ang isla. Number 8. Hart Island, United States. Sa pinakadulong silangan ng Bronx kung saan tanaw ang mga skyscraper ng New York, may isang isla na kakaunti lamang sa mga taga New York ang nakaalam tungkol sa pag-iral nito. Mula pa noong 1869, ang Hart Island ay nagsisilbing malawak na libingan ng lungsod. Dito inililibing ang mga taong pumapanaw na walang pamilyang kumikilala o umaangkin sa kanilang mga labi. Mahigit 1 milyong tao na ang inilibing dito, karamihan ay mahihirap at mga walang kakayahang magbayad para sa libing. Sa loob ng mahigit 1 siglo, mga bilanggo mula sa kalapit na Rikers Island ang naghuhukay ng mga libingan. Sila rin ang nag-aayos ng mga kabaong nagawa sa pine wood, na kadalasan ay numero lamang ang nakalagay bilang pagkakakilanlan. Naging kampo rin ang isla para sa mga bilanggo noong American Civil War. Kalaunan, ginamit din ito bilang psychiatric hospital at base para sa mga anti-aircraft missile. Sa loob ng maraming dekada, ipinagbawal ang pagpasok ng mga kamera at mamamahayag sa isla.
Dahil dito, lalo pang lumakas ang reputasyon nito bilang isang lihim at nakatagong lugar. Noong 2021, sa wakas ay binuksan ng lungsod ang isla sa publiko. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga pamilya na bisitahin ang mga libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga taong sa loob ng maraming henerasyon ay walang kahit pangalan na nakalagay sa ibabaw ng kanilang puntod. Number 7. Anchieta Island, Brazil. Sa tapat ng mga dalampasigan ng Ubatuba sa hilagang bahagi ng baybayin ng São Paulo, Brazil, matatagpuan ang isang isla na sa loob ng maraming dekada ay nakilala sa isang hindi gaanong magandang pangalan, Ilha dos Porcos. Noong 1902, kinuha ng pamahalaan ng Brazil ang lupain mula sa daan-daang pamilyang mangingisda upang magtayo roon ng isang kolonya ng bilangguan. Dumaan ang bilangguan sa iba't ibang yugto. Dito inilagay ang mga ordinaryong kriminal, pati na rin ang mga bilanggong politikal noong panahon ng diktadura ni Getulio Vargas. Sa paglipas ng panahon, umabot sa mahigit 450 lalaki ang nakakulong dito na itinuturing na mga mapanganib na bilanggo. Noong 1952, naganap ang insidenteng tuluyang nagmarka sa kasaysayan ng isla. Isang grupo ng mga bilanggo sa pangunguna ng isang lalaking tinatawag sa Palayaw na Tu ang nag-organisa ng isang malawakang pagtakas. Ngunit nauwi ito sa isang marahas na sagupaan sa pagitan ng mga bilanggo at pulis sa mga kalapit na dalampasigan. Ang rebelyong ito, na itinuturing na isa sa pinakamadugong insidente sa kasaysayan ng sistema ng bilangguan sa Brazil, ay nagpabilis sa pagsasara ng kulungan. Tuluyan itong nagsara noong 1955. Sa ngayon, isa ng protektadong state park ang isla. Nakatayo pa rin ang mga guho ng dating bilangguan, katabi ng mga dalampasigang halos hindi pa naapektuhan ng modernong pamumuhay. Number 6. Hashima, Japan. Ilang kilometro mula sa baybayin ng Nagasaki, may isang artipisyal na maliit na isla na napapalibutan ng konkretong pader. Ang lugar na ito ay minsang nagkaroon ng pinakamataas na densidad ng populasyon sa mundo. Ang Hashima ay umunlad dahil sa isang deposito ng uling sa ilalim ng dagat na minina ng kumpanyang Mitsubishi mula pa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Para matirhan ng mga minero, nagtayo sila ng magkakadikit na mga apartment building, paaralan, tindahan at maging isang sinehan. Sa kasagsagan ng pag-unlad nito, mahigit 5,000 tao ang nagsisiksikan sa maliit na isla. Mula sa dagat, ang hugis nito ay parang isang warship na lumulutang sa karagatan, ngunit biglang dumating ang katapusan nang mapalitan ng langis ang uling bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa Japan. Nagsara ang minahan noong 1974. Sa loob lamang ng ilang linggo, umalis ang buong populasyon, naiwan ang mga muwebles at personal na gamit na halos parang walang nangyari. Sa ngayon, unti-unti nang gumuho ang mga gusali nito at naging isang tunay na ghost town na gawa sa konkreto sa gitna ng dagat. Number 5. Goli Otok, Croatia. Sa Adriatic Sea, sa may baybayin ng Croatia, matatagpuan ang isang tuyong at halos walang lamang isla na kakaunti ang mga halaman. Tinawag ito ng mismong mga bilanggo na parang impyerno. Ang pangalan nitong Goli Otok ay literal na nangangahulugang hubad na isla. Noong 1948, matapos putulin ng leader ng Yugoslavia na si Josip Broz Tito ang relasyon ng bansa sa Unyong Sobyet, ginawang lihim na bilangguan ang isla para sa mga taong pinaghihinalaang patuloy na sumusuporta kay Stalin. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay hindi ang mga gwardiya, kundi ang mismong sistema ng bilangguan. Pinipilit ang mga bilanggo na bugbugin, hiyain at isumbong ang kanilang mga kapwa bilanggo upang mapatunayan ang kanilang katapatan at maiwasan ang sariling parusa. Sa mga quarry at workshop ng isla, halos 16,000 na katao ang dumaan sa bilangguan sa paglipas ng mga taon. Sa loob ng maraming dekada, naging bawal pag-usapan ang Goli Otok sa Yugoslavia. Maging sa mga opisyal na mapa ay tila sinadyang burahin ang isla. Nagsara ang bilangguan noong 1988. Sa kasalukuyan, mga kalansay na lamang ng mga dating gusali ang natitira kasama ang ilang kawan ng mga tupa at ang katahimikan ng isang lugar na sa loob ng maraming taon ay pilit itinago na parang hindi kailanman umiral. Number 4. Coiba Island, Panama. Sa baybayin ng karagatang Pasipiko ng Panama, napapaligiran ng mapanganib na agos ng dagat at mga tubig na puno ng pating, matatagpuan ang Coiba Island, ang pinakamalaking isla sa Central America. Sa loob ng halos isang siglo, ang mga likas na panganib na ito ang naging dahilan kung bakit naging perpektong bilangguan ang isla.
Mula noong 1919, ipinapadala ng pamahalaan ng Panama roon ang mga pinakamapanganib na bilanggo. Ipinamahagi sila sa humigit kumulang 30 kampo na nakakalat sa loob ng makapal na kagubatan. Sa ilalim ng mga diktadura ni Omar Torrijos at Manuel Noriega, naging mas madilim ang kasaysayan ng Coiba. Ginawa itong destinasyon para sa mga bilanggong politikal at marami sa kanila ang hindi na muling nakita. May mga kwento na ang ilan ay napunta sa mga walang markang hukay, habang ang iba naman ay sinasabing naging biktima ng mga pating na nakapaligid sa isla. Tuluyan nang nagsara ang bilangguan noong 2004. Ngunit may isang kabalintunaan sa lahat ng ito. Ang takot na idinulot ng Coiba ang mismong dahilan kung bakit nanatiling halos hindi nagalaw ang malaking bahagi ng kagubatan nito sa loob ng maraming dekada. Sa ngayon, humigit kumulang 80% ng orihinal nitong rainforest ay nananatili pa rin at idineklarang World Heritage Site. Number 3. Sveti Stefan, Montenegro. Sa baybayin ng Montenegro na konektado sa mainland sa pamamagitan ng isang makitid na daan ng lupa, matatagpuan ang isang isla na hindi iniwan dahil sa digmaan o sakit, kundi dahil sa kapangyarihan at pagbabago ng pamahalaan. Ang Sveti Stefan ay isang maliit na fishing village mula pa noong ika-15 siglo na binubuo ng mga batong bahay sa loob ng isang medieval na kuta. Noong 1950s, nagpasya ang pamahalaang Yugoslavia sa ilalim ni Josip Broz Tito na mas magiging mahalaga ang lugar bilang negosyo kaysa bilang tahanan. Kinuha ng pamahalaan ang lahat ng bahay at pinaalis ang mga huling residente upang gawing isang luxury resort ang buong isla. Mula 1960s hanggang 1980s, dumaan sa makikitid nitong mga kalye ang mga sikat na personalidad tulad nina Marilyn Monroe, Sophia Loren at Elizabeth Taylor na naakit sa pribadong lugar na naging isang marangyang hotel. Matapos ang pagbuwag ng Yugoslavia, unti-unting bumagsak ang negosyo ng Sveti Stefan. Muling binuksan ng Aman Resorts ang hotel noong 2010, ngunit dahil sa isang legal na alitan sa pamahalaan ng Montenegro, nanatili itong sarado, lalo na matapos ang pandemya. Sa ngayon, nananatiling walang laman ang mga lumang bahay na bato nito, parang nagyelo sa pagitan ng dalawang magkaibang buhay. Ang isang buhay ay mula sa dating komunidad na wala na at ang isa naman ay mula sa hotel na wala ring makabisita. Number 2, Grytviken, South Georgia Islands. Sa gitna ng South Atlantic, mas malapit sa Antarctica kaysa sa karamihan ng mga pangunahing lungsod sa mundo, matatagpuan ang South Georgia, isang malayong kapuluan na palaging hinahampas ng malalakas na hangin. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, nagtayo rito ang mga Norwegian at British ng isa sa pinakamalaking industriya ng panghuhuli ng balyena sa mundo. Ang pangunahing settlement nito, ang Grytviken, ay naging sentro ng pagproseso ng libu-libong balyena bawat taon. Kinukuha mula sa mga ito ang langis na ginagamit noon upang magsindi ng mga lampara sa Europa. Nag-operate ang istasyon mula 1904 hanggang 1965. Ngunit habang patuloy na nababawasan ang populasyon ng mga balyena, unti-unting hindi na naging kumikita ang industriya. Umalis ang mga manggagawa at iniwan ang mga kalawangin na boiler, mga barkong naiwan sa dalampasigan at mga imbakan ng gasolina. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang mga ito, unti-unting nilalamon ng kalawang at niebe. May espesyal ding koneksyon ang Grytviken sa kasaysayan ng polar exploration. Dito rin inilibing ang isang tanyag na explorer na naging bahagi ng mga paglalakbay patungo sa malalamig na rehiyon ng mundo. Dito rin inilibing si Ernest Shackleton, ang tanyag na explorer na nam-apatay noong 1922 habang naghahanda para sa panibagong ekspedisyon patungong Antarctica. Sa ngayon, malayang naglalakad ang mga seal, penguin at elephant seal sa paligid ng mga abandonadong makina at gusali. Isa itong kakaiba, ngunit napakagandang tanawin, isang lugar kung saan nagsanib ang kasaysayan, kalikasan at mga guho ng dating industriya. Number 1, Fort Alexander I, Russia. Sa Gulf of Finland, sa tapat ng lungsod ng Kronstadt, Russia, nakatayo ang isang kakaibang kuta na itinayo sa ibabaw ng libo-libong kahoy na poste na nakabaon sa ilalim ng dagat. Ang Fort Alexander I ay itinayo mula 1838 hanggang 1845 upang protektahan ang St. Petersburg. Ngunit may isang kakaibang bagay tungkol dito. Hindi ito kailanman nagpaputok ng kahit isang kanyon sa tunay na labanan. Nang tuluyang mawalan ng saysay bilang depensang militar, nagkaroon ito ng mas madilim na gamit. Noong 1897, ginawa itong isang lihim na laboratorio kung saan pinag-aaralan ng mga siyentipikong Ruso ang salot, kolera, at iba pang nakamamatay na sakit.
Gumamit sila ng mga kabayo sa kanilang mga eksperimento upang makabuo ng mga bakuna. Dito nagmula ang nakakatakot nitong palayaw na Plague Fort. Nagsara ang laboratorio matapos ang Russian Revolution at ginamit naman ang gusali bilang imbakan ng kagamitang militar. Tuluyan itong abandonado noong 1980s. 10 isla, 10 magkakaibang kwento, pero lahat sila ay may isang bagay na pare-pareho. Sa bawat isla, minsan ay may buhay, pang-araw-araw na gawain, trabaho, at mga pangarap. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari, isang digmaan, epidemya, diktadura, o simpleng paglipas ng panahon na biglang nagpahinto sa lahat. Nakita natin ang mga colony at bilangguang nilamon ng kagubatan, mga konkretong lungsod na unti-unting gumuho sa sarili nitong bigat, mga kuta na hindi kailanman nakapagpaputok ng kanyon sa tunay na labanan, at mga bayan na nawala upang bigyang daan ang mga mamahaling resort. Sa ngayon, ang ilan sa mga lugar na ito ay binibisita ng mga turista, biologist, at mga taong mahilig mag-explore. Pero may ilan din na halos walang taong nakararating. Ang nakakagulat, sa karamihan ng mga islang ito, ang pagkawala ng mga tao ay hindi nangangahulugang tuluyang pagkawasak. Sa halip, bumalik ang kalikasan. Muling nabawi ng mga halaman ang dating lupain, bumalik ang mga hayop, at ang ilan sa mga lugar na ito ay mas kahanga-hanga pa ngayon kaysa noong panahon na may mga taong naninirahan dito. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong isla, sabihin sa comments, alin sa 10 isla ang pinakanagulat o pinakanakagulat para sa iyo? At kung gusto mo pang makatuklas ng mga kakaiba at misteryosong lugar sa mundo, huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod nating adventure.